Okay, so assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo ngayon sa sa CAA Las Piñas mga kamaster, no. Nandito tayo sa Saging Street. Okay? So mayroon po tayo ditong aircon na tatak ay Daikin, no. So yan, no. Problema natin talagang nakahawak talaga tayo dahil nga ho talagang alanganin tayo dito. So ang problema ho ng unit na to ay mahina daw ho yung kanyang lamig, no? Mahina yung kanyang lamig at kakalinis lang ho na ito last June. So 2 buwan pa lang nilinis po ito ng service center na kung saan sila po may hawak na maintenance nito. Ang problema lang ho talagang hindi satisfied si ma'am sa kanilang nararamdamang lamig. At nung nakita nga ho natin, no, hanggang 3 amperes lang ho yung 3.1 amperes yung atin nakukuha amperahe, ayaw ho talagang humataw. Okay, so ang gagawin ho natin, nilinisan ho natin yung EEB kanina. Ayan, So kinuskus talaga natin ang kinuskus mga kamasal kasi nga ho, ang dami na hong corrosion, no? Ang dami ng kalawang kanina, nalinisan na ho natin 'yan. Okay? So hopefully, no, maging humataw ng ating compressor. Kasi pag humahataw ang ating compressor, no, talagang siyempre yung performance din ng lamig ay magbabago. Tama sabi mo. Okay? So ito lang ho muna yung ating nakikitang problema dito kasi wala naman ho tayong error na nakikita sa system. So linisan ho muna natin itong EEV kasi nga po siyempre yung EEV na yan, siya po yung bukod tanging expansion sa system na nagbibigay ng amount ng refrigerant papunta dun sa sa indoor unit mga kamaster. Kung dito pa lang sa EEV corroded na, wala na masyadong contact. So ano pang refrigerant flow, no, percentage ang mapupunta sa indoor unit? Siyempre kung halimbawa ilang percent lamang, so mababang porsyento ng refrigerant ang mapupunta sa indoor unit mga kamaster. Okay, so kukuhanan po natin yung ng value yung mga sensor mga kamaster. Okay, kamaster, no, kukuhanan po muna natin ng temperature, yung kukuhanan po muna natin ng sensor value itong Daikin, at paalala lamang, no, ang value ho ni Daikin, paalala lang ho sa mga kabayan nating technician, baka ho kasi kayo maligaw kasi sa yung mga sensor value ho ni Daikin ay hindi po pare-parehas kasi merong 20, merong 16, may 14. Okay, so itong kinukuha natin, yan kamaster, nakahawak lamang ho tayo kasi nga po talanganin ho talaga tayo dito. Ay, naku. So itong kinukuha po natin ay discharge sensor ho ito ng ating compressor, discharge sensor. Sige, Ustad, i-breakdown nyo ho, no, mga kamaster. So kailangan kasi nating tingnan kung bakit hindi humahato yung compressor. So 11.22. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Ngayon sa ambient sensor naman sa loob, sa likod to, ayan, 12.7, 12.79, 12.80. So ngayon yung condenser condenser coil sensor, yan, 12.73. Ayan, so ulitin natin sa compressor discharge sensor, yan, ilan? 11.15. Okay, then sa ambient sensor sa likod 12.72. Ayan, para may reference lang ho kayo mga kamaster. Okay, then sa condenser coil sensor 12.69. Ayan, so at least, no, wala naman ho tayong problema sa sensor. Okay, ibabalik na ho natin to at ang nakikita lamang ho nating problema dito as yung kanyang EEV. Hindi na ho natin napakita kanina yung dumi kasi nga po alanganin ho talaga dito ang lokasyon natin. So nalinisin na ho natin tong EEV. Yan, pati yun ho, yun. Medyo masikip po kaya hindi natin na ipasok na maayos yung ating camera. Ito po. Ayan, puting-puti na. So kanina ho mga kamaster ay talagang marami hong kalawang yan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo na kapag kayo ay maglilinis ng EEV, hanggat maaari po tanggalin nyo ho ito. Yan, kasi yung EEV ho kasi walang cap. Yan, tanggalin nyo ito, balutan nyo ho ng plastic. At the same time, yung pinaka valve nya, yun, balutan nyo rin ho ng plastic para hindi ho nababasa, para hindi nagkakaroon ng kalawang. Kasi kapag nawala ho yung conductivity o yung connectivity, okay, so syempre yung pinaka magnet niya dito, kahit sinasabi niyang mag-open na ng 100%, pero since nga na maraming kalawang, magkakaproblema ko talaga tayo. So mananatili yung naka 30% yung open ng ating valve. Okay, then syempre 30% lang din yung mapupunta sa indoor unit na refrigerant, kaya kulang ho yung flow ng refrigerant, kaya hindi po umahataw. Okay, so ibabalik na ho natin to doon mga kamaster, din panda rin na ho natin. Okay.
Okay mga kamaster, no? Una ho natin. Yun. So, obserbahan po muna natin mga kamaster. Okay, so mga kamaster, no? Galing ho kaming moske, ayun. So, kung ating mapapansin, alhamdulillah rabbil alamin, ayun, dumudulas yung ano ko, ay. Teka lang ha, ay siya ay mataas ay, oh. Yan, di ho namin alam kung saan kami kukuha ng kaap ng ano. Ay, dumudulas talaga. Nako po. Yan, 7.7 amperes mga kamaster. Yun. 7.7, 7.6. So, napakaganda ng ano, no, ng ating sinagawa ngayon. Kasi kanina, 3.1 amperes talaga. Promise siya. Alhamdulillah. So, ngayon, nung nilinisan ho natin yung ano, no, yung EEV, so, ayun na ho, humahataw na ho siya mga kamaster. 7.6 amperes. Ayun. Kaya palala doon sa ating mga kababayan na technician, ano, ayan, sa mga technician na nakakaranas ng ganitong trouble, subukan ho nyo po munang, ang hirap naman nito, dumudulas talaga. Subukan nyo po munang linisin yung EEV, no? EEV, baka naman ho kasi talagang sobrang dumi na ng EEV. So diyan po nakasalalay sa EEV yung amount o yung percentage ng ating refrigerant flow papunta dun sa indoor unit mga kamaster. Kasi nga po, kakalinis lamang ho nito ng service center na humahawak ng maintenance nito June. So June, July, August. So 2 buwan pa lamang. Pabalik-balik po siya dito at hindi nga po makuha-kuha ang problema. Hindi masyadong lumalamig. So wala na hong makitang problema si service center. Gawa ng wala naman talagang tayo nakitang error sa unit. Eh nung nakita nga ho natin, chinek ho natin yung mga sensor, okay naman ho, pasok ho. At ang ating isang bagay ang ating nakitang problema, yung nga po yung EEV sobrang dumi na ho. Hindi nga ho natin makuha ng kanina ng video picture, gawa ng hirap po talaga ng ating kalagayan. Si Ustad nga, Ustad, tingnan mo kung gaano siya kung gaano siya kumahak sa kapit tuko. Yan. So ganoon lang ha mga kamaster, okay na ho ito. Obserbahan mo muna natin. Mudra sa gaw yan. Yan oh. So obserbahan muna natin ano. Pero okay na ho ito. Paalala sa mga minamahal na customer at mga technician na kapag kayo nakakaranas ng discomfort sa inyong aircon, so pa-check nyo muna yung EEV. Pangalawa, yung refrigerant charge mga kamaster. Kung mamaya naman ho kasi okay man yung EEV at yung refrigerant charge nya naman ay mababa na yung amount mga kamaster, yung charge. Ayan. Okay. So 7.6 amperes mga kamaster. Okay. So obserbahan muna natin, pero sabi ko nga okay na ho ito. Ayan. Basta ang paalala sa mga technician natin, mga kababayan na technician, linisin nyo po muna yung EEV since na wala naman tayo nakikitang problema. Mahina ang lamig, no? Pero walang error. Ang nakita natin problema yung EEV, masyado na hong madumi mga kamaster. Kaya yung kanyang refrigerant amount o percentage sa indoor unit ay napakababa, 3.1 amperes lamang. Samantalang ngayon ay 7.6 amperes na mga kamaster. Okay. At yung mga kamaster, no, since nga po na hindi na makuha-kuha ni service center yung problema, dumayo na ho tayo dito mula Bulacan hanggang CAA Las Piñas mga kamaster. Tubong Las Piñas ho tayo. So sa kabila lamang ho ay Mangay Street. So taga dyan ho tayo mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.